Patuloy naman po ang pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang bansa. Ang ating gobyerno maglulunsad po ng website para malaman ng publiko kung saan nga napunta ang mahigit 11 bilyong pisong foreign aid. Tinututukan po yan ng mga saksing sina Bam Alegre, Ruth Cabal at Rafi Tima. Vicky, sa kabila ng kalamidad dito sa Ormoc City, maraming pagkakataon na nagniningning yung espiritu ng bayanihan ng maraming Pilipino. Narito ang ulat. Tila hulog nga ng langit ang mga tulong na dinadala ng ating militar at US Navy sa airdropping operation nila dito sa Ormoc, Leyte. Malaking tulong, lalo't 16 sa mahigit 100 barangay ng lungsod ang hirap pa rin marating hanggang sa ngayon. Taktika ng airdrop, banayad na ibinababa ang relief goods at hindi binababa mula sa kalangitan. At sa grupo ng US Navy na tumutulong dito sa Ormoc, kabilang ang ilang Pilipino. Kabilang sa kanila ang 20 dugong Pilipinong sakay ng American warship na USS Mustin. Talagang iba talaga yung pakiramdam kasi mga kapwa Pilipino yung mga tinutulungan mo. Tsaka kasi galing na rin ako dito, so alam ko kung ano yung itsura nung before ako umalis, tsaka ngayon. Nakakalambot ang puso, marami nangangailangan, so nandito kami para tumulong. Nasa bansa na rin ngayon ang isang carrier strike group ng US Navy sa pangunguna ng aircraft carrier na USS George Washington. Nandito tayo ngayon sa deck ng USS George Washington, ang flagship ng George Washington Carrier Strike Group. Ito ngayon yung nagsisilbing staging point ng mga helicopter na nagsasagawa ng mga aircraft na ng mga relief goods dito sa Samar at sa Leyte. Mula noong World War II ay ngayon pala nagkaroon ng ganito kalaking presensya ng mga tropang Amerikano sa bahaging ito ng Leyte. At ito ay para tulungan ang ating mga kababayang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Abala ngayon sa paglipad ang 21 SH-60 Seahawk helicopter sa carrier, pati ang inupahan nilang 2 private helicopter para sa relief operation. Sapat daw para mapabilis ang relief operations na di raw kakayaning mag-isa ng Philippine Air Force. Na-overwork po ba yung mga limited choppers natin? You can say that, but they are still working, they are still double timing. You know, when pagkakailangan mo talaga nandiyan talaga hindi hinto yung mga Air Force natin. Medyo na-relieve ng konti because of the help that we have been receiving, particularly from the US Navy. As of last night, we moved about 180,000 tons of food, about 400,000 liters of water, about 10,000 tons of dry goods like tents. Ang Giwan Eastern Samar ang isa ngayon sa sentro ng operasyon. Mula sa airport doon na dating base militar ng Amerika noong World War II, dinadala at inililipad ang relief goods, medical at rescue personnel sa iba't ibang bayan sa Samar at Leyte. Ilan sa mga US Navy sailor na itinalaga naman sa Tacloban, mga Pilipino. Walang tigil mga nagbubuhat ng sako-sakong relief goods. Sulit naman daw ang pagod lalo't mga kababayan ang kanilang natutulungan. Buti nga nagsiservice ako dito kasi taga rito rin ako sa Pinas Kahit na nasa Navy ako, syempre tutulungan ko pa rin yung mga kababayan ko. British warship naman na HMS Daring ang dumaong dito sa Cebu. Karga ang mga pagkain, gamot, tubig, generator at communication equipment, pati mga disaster expert at medical teams. Habang dito sa Mactan Air Base sa Cebu pa rin, patuloy ang dating ng tulong mula sa ibang bansa. Aabot na sa halos 2 milyong kilo ng relief goods ang naihatid mula rito sa Mactan Air Base patungo sa mga lugar na nasa lanta ng Super Typhoon Yolanda. At ngayong tumutulong na rin sa delivery ang mga cargo plane ng iba't ibang bansa. Ayon sa AFP, wala na raw dahilan para maantala o hindi makarating ang tulong sa mga pinaka-nangangailangan. Pagdating sa airport, the whole boss is yung provincial DRMC. So they, in the areas. So they determine which places the relief goods go. Marami ang tulong pero marami ring volunteer kaya naubusan na ng ire-repack. Kaya ang ilang volunteers tumulong na lang sa pagkakarga ng relief goods sa mga truck kasama ang Briton na ito. We're just helping as much as we can. So today is a lifting day. Ngayong gabi naman dumating dito ang tulong mula China, aabot sa $1.6 million na halaga ng mga kumot at tent. Ang mahigit 11 bilyong pisong halaga ng tulong ng ibang bansa kabilang ang pledges, mauusisa raw sa inilunsad na Foreign Aid Transparency Hub o FAITH website ng pamahalaan.
Vicky, dito sa Ormoc City, na-extend ng isang araw yung operation ng USS Mustin at yung 3 Seahawk helicopters nito. At live mula rito sa Ormoc City, kabilang ang mga report ni Ruth Cabal sa Cebu City at ni Rafi Tima sa Eastern Samar. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.